presenta sa pagkalang sa inda. Sa how do you say it? To be sensitive to their needs. We are sometimes unresponsive to their needs, very insensitive to their situation, to the demands of their needs. Kaya, bakit man kita mga marahayong tananing takwang taka, kaya sa reward and punishment system, o sige, maray ka, taon taka, o sige, nagkasala ka, I will punish you. We do not see God in that way. Kaya nga rin nagkamalas kita, so iba nagmumurun-murun. Natanita, so iba nugod na mga kurap, so ibang mga tema nagsusunod sa Diyos, so ibang maraot ang buhay, so ibang nagtuturumang sa Diyos, natanita, nagre-residiman sila yung mga karahayan ng mga benisyon. Kung minsan nga mas magayong pa sa buhay nila. And so we look at things in those perspective. Pero ang Diyos, tinatawan ka os, kaya nagpipili, so nangangaipon. In the same manner, that is how God loves us unconditionally. We do not earn God's love because of our merits, because of our goodness, or because of what we have done. Not even our faithfulness. Dinulitan ka mos kulang pa. Kaya, tanda-tanda, bagay sa tuya, tama sa tuya, na padagos na nag-oo na kasi nagpapasalamat sa Diyos, dinulit na siya ang makaayon, bakit kita. Ngunyan, mga tugang, in the first day of the year, we are celebrating the solemnity of Mary being the Mother of God. Iyon ang titulo itinaw kay Santa Maria. Kasi sa pagtawag ng honra sa saya kay titulo, biguunra naman sa iyang aki. But being, what do you call this, people who has a deep devotion to Mary, we have to understand the role of Mary in the salvation history. Mabibilan na masabutan na sisi sa Santa Maria sa istorya ng kaligtasan. Tanganing tama ang pagbibigay sa saya, tama ang pagdebosyon sa saya. When we say Mary being the Mother of God, bakit mas purog siya sa Diyos? Bakit mas enon siya sa Diyos? Bakit mas makapagyarihan siya sa Diyos na siya kinapako? When we say Mary, Mother of God, we attribute that to Jesus Christ.